Yo, magandang araw mga kap, kamusta kayong lahat? Para sa video na to ay meron tayong tatlong kliyente at i-showcase ko sa inyo ang tatlong magkakaibang service na pwede nyo i-avail sa atin dito sa shop. Kaya naman wag na natin patagalin pa at umpisahan na natin sa unang kliyente natin sa video na to. So first client natin sa video na to, ito nga pala itsura ng buhok niya bago natin siya i-braids. Bale, yung sa first client natin, ang gawa natin dito ay boho braids. Siya nga po pala si Madam Merlin at nagmula pa siya ng Rosario, Batangas. Nakalimutan ko na yung exact age ni Madam pero sa pagkakatanda ko, tinanong ko siya kung ilang taon na ba siya habang nagsisession kami. Ang natatandaan ko na lang ay may apo na si Madam kaya nakakatuwa na sa ganitong age ay na-appreciate pa rin niya yung mga ganitong klase ng bagay. Hindi mo rin naman masyado mahalata kay Madam na may apo na siya kasi kumbaga parang bagets din siya pumorma, bagets din siya tingnan. Ako gusto ko pagka nagkaedad ako makarelate pa rin ako sa mga trend kasi sa ngayon napapansin ko hindi na ako basta-basta nakakasakay sa mga biro, hindi na ako basta-basta nakakagets ng mga memes sa Facebook. Anyway, tapos na tayo dito kung mga kap sa boho braids ni Madam Merlin at ito na nga pala yung naging resulta. Sa mga interested clients dyan, bale ito yung pinakamurang boho braids na ma-avail nyo sa akin. Bale, medium size lang siya mga kap. So, yung price natin syempre, depende pa rin siya kung gaano kaliit, gaano karaming strands yung gusto nyo ipagawa. Napakita ko nyo naman sa inyo yung itsura or kulay ng buhok ni Madam Merlin bago natin siya i-braids. Yung napili kasi niya extensions ay kakulay lang din ng natural hair ni Madam. Kaya naman nagmukhang natural looking lang yung itsura niya dito after natin siya i-braids. Parang nagdagdag lang tayo ng length tsaka volume sa natural hair niya, kaya bagay na bagay talaga sa kanya to. So sa mga interested clients dyan within Batangas, kung gusto nyo rin masubukan magpaboho braids ay message lang kayo sa page. Available po ako for home service. Para naman sa second client natin sa video na to, ang gawa natin dito ay afro curl perm at ito nga pala itsura ng buhok ni client bago natin siya kulutin. So para sa second client natin sa video na to, siya nga pala si Sir Nicky from San Jose, Batangas. This year 2026, si Sir Nicky yung kauna-unahan nating client sa afro curl perm. Ganun kabihira yung mga kliyente nagpapakulot. Medyo mas mataas kasi yung price nito compared sa mga braids na temporary lang. Pero kasi kung ako tatanungin sulit talaga magpakulot kasi ito nga ay permanent. Kumbaga one time payment lang ay ma-enjoy mo na siya ng matagal na panahon. Hindi katulad ng braids na pwede tumagal lang siya ng weeks to month. Anyway, yun lang. Yun yung second session or second service na gusto ko ipakita sa inyo sa video na to. Then last client naman natin, ito nga pala itsura ng buhok ni Madam. Bale, naka-dreads na siya. Para dito sa third client natin, ang gawa natin dito ay dreadlocks removal. Siya nga pala si Madam Enka from San Pablo, Laguna. By the way, yung dreadlocks niya ay synthetic dreadlocks na naman to, gawa ng isang African artist. Ibang klaseng installation nga pala yung ginawa ng artist ni Madam sa pagkakabit ng synthetic extensions niya. Bali, first time ko lang nakakita ng ganitong klase ng process. Parang additional knowledge din sa akin to na pwede kong i-apply sa mga susunod nating kliyente. So yun, ilang oras lang ay natapos na natin, na-remove na natin lahat ng extensions ni Madam at ito na yung naging resulta at ito na yung pangatlong session or pangatlong service na gusto ko ipakita sa inyo mga kap. At dito na natatapos tong content natin sa araw na to. Sana nagustuhan nyo mga kap. Thank you sa panonood at sa mga interested clients dyan, located ako sa Lipa City, Batangas. Gumagawa po ako ng dreadlocks, afro curl, braids, and cornrows. Meron tayo Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.